Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Mga kabunyog, mga kababayan, welcome sa isang namang episode ng ating Punto Diretso. Okay, puntuhan natin ito, diretso na tayo dito sa dito sa anong ito? Reaksyon ni Baste sa panawagan ni General Torre, PNP chief. Ang ganda ng panawagan ni General Torre. Kaya lang, ang sagot ni Baste ang babastos. Minura ni Baste si General Torre. Ang panawagan kasi ni General Torre, mga kabunyog, mga kababayan, ang panawagan ni General Torre, magsama-sama na. Ito. Sabi ni General Torre, ang aking panawagan na lang, Pilipino tayo, pare-pareho, gusto natin na mag-improve ang ating bansa, magsama-sama na lang tayo. Kalimutan nyo na muna yung mga differences na yan. Yun ang panawagan, magsama-sama. Pilipino tayo pare-pareho, gusto natin na mag-improve ang ating bansa. Magsama-sama na lang tayo. Kalimutan nyo na muna yung mga differences na yan. Ang sagot ni Baste, FU. hindi ko yata pwedeng O nga, FY pala, FY. Ano ba yan? Yan mga kabunyog, mga kababayan. Ganyan yung reaksyon ni Baste. Sa bagay, ano namang aasahan mo? Ano namang aasahan mo sa magiging reaksyon ni Baste? Parang Duterte yan eh. Ganyan. Ito kasi, ang sinasabi kasi ni General Torre, lalo na ngayon sa mga nangyayari sa bansa, masyado nang uminit yung away politika nitong nakaraang mga buwan, taon, panahon na pwede asikasuhin na muna yung pagsasama-sama. Kaya sabi ni General Torre, magsama-sama na tayo. Kaya lang, ang reaksyon nga ni Baste, FY or FU. Yan. Mga kabunyog, mga kababayan. Tinanong din kasi si General Torre, anong masasabi doon sa kaso ni Duterte sa ICC? Ang sabi ni General Torre, nasa na yan eh. Nasa ICC na yan. Nasa na yan, nasa Hague na eh. International Court na ang nagtatry. So, na yan? Kumbaga, hayaan na ang ICC kung anong mangyayari dyan. Pilipino tayo pare-pareho, gusto natin na mag-improve ang ating bansa. Magsama-sama na lang tayo. Kalimutan nyo na muna yung mga differences na yan. All those cases, all those issues that they are saying, that they are harping about, bring PRRD home, nasa Hague na eh. Andyan na nga yung International Court na nga ang nagtatry eh. Gusto nyo ng tunay na batas? Gusto nyo ng patas na batas? Ano pa ba ang mas patas kaysa sa mga taga nandyan sa Hague? Mga foreigners yan na wala namang pakialam sa atin. Ay sa kanila, tinitingnan lang nila kung ano ang ebidensya ng prosecution at ebidensya ng depensa. At tandaan natin, huwag natin kalimutan, ang mga sa korte na yan, sa kasong yan, ang complainant, walang iba, Pilipino pa rin. Mga Pilipinong nawalan ng pag-asa nung panahon ni Duterte. Nawalan ng pag-asa ng mga kuha ng hustisya dito sa Pilipinas. Ulitin natin yan. Huwag natin kalimutan yan. They are Filipinos, hindi sila foreigners. Wala lang silang mapuntahan noong mga panahong yon dito sa Pilipinas, sa justice system natin, noong mga panahon ni Duterte. Kaya pumunta sila sa International Criminal Court at doon sila nagsampa ng reklamo. Kasi miyembro pa rin tayo ng mga panahong yon. So, anong nirereklamo ng mga DDS na to? Shortcut na lang ang lahat? Hindi pwede yung shortcut. Kasi nga, dahil sa shortcut na yan, eto na ngayon, pag tinanong na sa isang formal investigation, bigla na lang magsasabi sila, I have my right to remain silent, I have my right against self-incrimination.
Kaya uulitin ko uli sa mga enablers din. If you are so proud of what you've done, if you think that what you did was the correct thing to do, why is it now that when you are asked in a formal investigation, bigla na lang mag-right to remain silent at mag-right against self-incrimination kayo? Proud bang kaya kayo? Tama man kaya ang ginawa nyo? E di panindigan nyo ang inyong ginawa. Sabihin nyo kung anong inyong ginawa, aminin nyo. Pero deep in their heart, alam nila, that's not moral, that's not the true dispensation of justice, and that's why they cannot defend it in an open public discourse. O kaya lang siyempre, alam naman natin kasi na itong kampo ng mga Duterte, mainit talaga ang dugo kay Torre. Talagang sagad ang kanilang galit dito kay Torre. Kasi unang-una, doon pa lang kay Kibuloy, ito na yung ito na yung nag-aresto. Ito na yung nagsuko kay Kibuloy. Kasi talagang lahat ginawa ng mga kampo ng mga Duterte para mapigilan na wag maaresto si Kibuloy. Unang-una, hinarangan siya ng mga miyembro ng QJC, nagbarikada. Hindi nagpatinag si Torre, tuloy. Tapos, yung mga vloggers na DDS, kaliwat kanan ng atake kay Torre, hindi pa rin nagpatinag si Torre. Nung pati yung kinasuhan si Torre doon sa ginawa niya doon sa compound ng QJC. At nang malapit nang makuha si Kibuloy, para mapigilan na itigil na ni Torre yon kasi malapit na talagang malocate yung lokasyon ni Kibuloy, nagkaroon ng pagdinig ang Senado. Yung komite ni Bato. Pinagtulong-tulungan si General Torre, nila Padilla. Ang sinasabi nila, ititigil mo na ba yung ginagawa mong paghuhukay, pagdidrill doon sa loob ng compound ng KOJC. Sabi ni General Torre, I'm sorry, Mr. Senator, pero hindi. Tuloy po. Kaya kinaumagaan, mas dinubli pa yung bilang ng mga tauhan ng PNP na dineploy ni Torre. At sabi niya, binigyan ng ultimatum, papasukin na nila yung area na pinagbabawal sa kanila. Dahil doon, napilitan ng lumabas si Kibuloy. Pinalabas na lang na kunwari, wala naman siya doon, galing daw siya kung saan. Sino namang maniniwala doon. Kaya mainit talaga yung dugo ng mga DDS kay Torre dahil sa tibay ng paninindigan ni Torre. Kung hindi dahil sa tibay ng paninindigan ni Torre, hindi mo kukuha si Kibuloy doon. Tapos yun na naman kay Duterte. Paglanding ni Duterte galing Hong Kong, nandun na si Torre, kasamang Interpol, sinalubong na sa NAIA 3. Tapos, pilit na kikipag-argumento si Media Aldia, si Atty. Martin Delgra, pati si Duterte mismo. Kini-question siya, anong basis sa tinaaresto mo? Tinaaresto mo ako. Alam mo ba na pwede kang kasuhan? Alam mo ba na illegal yung ginagawa mo? Pinapanindigan ni Torre na hindi po illegal to. Sumusunod lang ako sa order sa akin. O yun. Kaya, tapos nagpipilit pumasok si Bongo, may dala kunwaring pizza, hindi na pinapasok. Pati si Sara, hindi na pinapasok. Tapos nung talagang sinabihan na ni Torre na, Mr. President, umabot na po yung oras. Ano na tayo? 12 hours na, 10 to 12 hours na. Kailangan na po naming i-enforce itong arrest order sa inyo. Wala nang nagawa kasi pag sabi ni Media Aldia na hindi daw siya harangan daw nila, hindi daw sila papayag na arestuhin si Duterte. Ang sabi ni Torre kay Media Aldia, pwede kakasuhan po kita ng obstruction of justice. Sabi ni Media Aldia, sige gawin mo. May binasaan ngayon ng Miranda rights si Media Aldia, pinusasan ba yun o pupusasan na? Napansin na ni Duterte na wala. Talagang desisyonado si Torre. Ganon din si Martin Delgra, pati sila Hanilet, namukpok na si Hanilet, nagwawala na si Kitty, pero hindi nagpatinag si Torre. Kaya grabe talaga ang galit ng mga DDS kay Torre. Kaya lang, para kay Torre, na-accomplish niya na yung mission niya, nagawa niya na yung dapat gawin, gusto niya ngayon, magsama-sama na daw. Kaya lang, hindi mo maitago yung galit sa kanya. Kaya sabi ni Baste, FU. PI. Yung mura ni Duterte, yun.
Anyway, ano yan, ano naman yan si General Torres, sanay na sa ganyan. Sanay na sa ganyan. Basta ang sabi ni General Torres, sana mag-move on na tayo, magtulungan na, magsama-sama. Pero hindi matanggap ng mga Duterte yan. Minura siya ni Baste na inaasahan naman talaga yan. Okay, yan ang ating punto, diretso. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.